Okay guys, so natanggalan natin lahat ng tornilyo ng mga piston. Ibaba na natin. So next na tatanggalin natin yung main bearing, apat. So gamit tayo ng 12 millimeter. Where is it? There you go. Ito medyo matigas to, kaya kaya naman tanggalin tong impact wrench natin, kaso mas maganda yung niluluwagan muna natin para hindi masira yung impact wrench. Kung gusto nyo tumagal yung impact wrench nyo, so chine-check natin yung mga bearing. Ito may tama yung bearing, oh. So ibig sabihin na overall na tong bearing na overall na to guys dati, kasi hindi na to original yung main bearing niya. Tama na. Okay, so far this one is good. Also is good. So lahat naman siya is okay. So tatanggalin natin yung crankshaft. Ang itim ng crankshaft nito. Hindi nagpapalitan lang siyang owner nito. So i-reuse ko guys yung bearing, since okay pa naman lahat ng bearing. Pwede nyo siyang i-reuse, pero ibabalik nyo kung saan nyo siya tinanggal. Okay, so now tatanggalin natin yung mga piston. So tandaan nyo guys yung piston kung saan siya tinanggal. Magmamarking kayo. Wow, nice. So far okay yung play ng kanya mga ring. Ayun guys, so buti na lang tinanggal natin yung piston. So may problema tayo sa piston na to, na-explain ko sa inyo. Good day guys, so natanggal na natin yung piston doon sa kanyang block. So
may problema tayo sa piston gawa ng may mga knocking yung mga piston. So isa lang yung matinong piston na ito, siya lang yung may play. And then so far wala naman siyang alog, pero may part siya na medyo matigas, kaya ang ginawa ko, bumili na rin ako ng piston. So papalitan natin tong tatlong to. Umorder na ako ng tatlo para hindi na magkaroon ng aberya sa susunod, yung kung sino man ang makakagamit nitong piston. So ito guys yung isang problema, ayan, matigas, lumalaban. Dapat kasi ang play niyan is malambot lang sobra, and then may knocking na siya, ayan, gumagalaw na yung piston, tsaka dito sa wrist pin niya humihiwalay na. Dapat hindi yan humihiwalay katulad nito, ayan. So ang play lang dapat is ganyan lang, kasi pagka nandoon naman na yun sa sasakyan, hindi na yan magpi-play ng ganon. Kung magkaroon ng problema dito, siyempre magpi-play ng ganon, ng back and forth. Ito yung pinakamalala, sobrang tigas, yan, malaban na, yan. So hindi natin to pwede guys ilagay ulit dun sa sasakyan, dahil mahirapan naman yung crankshaft, and then sa susunod dyan magkakaroon niya ng friction, masisira rin din tong piston. Okay, so yun, umorder na ako ng tatlong piston, ikakabit na lang natin. So eto guys, ito yung mga naririnig nyo kapag may knocking sound yung isang sasakyan. So kung napapansin nyo, kung nakita nyo dun sa isang video ko, yung Kia Rio na in-overall natin, may ganitong issue yun guys. Sira yung isang piston niya, yung wrist pin niya bumigay. Parang ganito rin yun, ganito yung ano nun. So usually nangyayari to guys, yung ganitong pagkasira ng mga sasakyan kapag natuyuan ng tubig yung inyong sasakyan. Kung maghalo man lang yung langis, naghalo lang yung langis at saka yung tubig, may possible na hindi masira yung piston wrist pin nya. Okay, pero kung ang nasira is na-overheat yung sasakyan nyo, yung parang tumagas yung coolant, naubusan ng tubig, yun automatic sira talaga yung wrist pin nyo. Kaya pagka nangyari yun, tear down talaga lahat ng makina. Kailangan nyo ibaba, palitan ng mga piston wrist pin, kasi pag hindi natin pinalitan yun, after sometimes magna-knocking na yun. So madodoble yung gastos pagka ganun na nangyari. Okay, so yun guys, update ko kayo sa susunod pag dumating na yung order natin dito sa mga piston. And of course yung black, ipapa-resurface natin yung black. Okay, so bye for now. 1 hour later. Good day guys, so dumating na yung cylinder block natin, yan, bagong resurface na. So subukan natin yung test kung hindi na ba lulusot yung pillar gauge na 0.003. Ay, yan na, yan, tumutulak na siya, hindi na pasok. Check natin lahat yan. Yan, so far, so ayan, okay na lahat. So andito na rin yung ating piston ring, piston. Pasok na yan dyan. Yan, so hindi ko pwedeng bitawan, baka ma-damage. Pumpasok na. Okay, piston wrist. Ito na yung piston wrist. So nakahanda na yung ating torques. I-heating na lang natin yan dito guys, para maipasok yung piston. Ito mapalitan natin.
So ito rin yung gagamitin natin na Conrad ang tawag dito. So ito rin yung gagamitin natin na connecting rod. So hindi na tayo magpapalit kasi buong buo naman yan. May price rin kasi ito pag binili natin. Okay, so wala naman damage yan. Cylinder head. So yun guys, bubuoyin na natin to. Mag-i-start na ako magbuo. Kompleto ko na rin yung mga gagamitin. So gamit ako ng langis na to. Castrol. Ito yung remaining piston. Piston at piston rest. Yan. Ito yung kanyang piston ring. Yan. Filter. Fuel filter. And ito yung nagkaroon ng damage. Siya yung dahilan kung bakit nag-leak yung coolant. And water pump, siyempre yan. And thermostat. Yan. So, ayos na. Kompleto na lahat yan. So, bubuoy na lang. And then, siyempre pag nabuo natin, kakasa na natin. So, ito na rin pala yung coolant natin. Yan. Right. So, start na tayo guys. So, hintayin nyo na lang guys yung full video nito sa ating YouTube channel or sa ating Facebook page. So, hanggang dito na lang guys and we'll see you again. Bye.